Ang katanungan ko po tungkol po sa nabasa ko doon sa ikalawang Pedro 3 Gs. Nakasulat po rin na darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw at ang kalangitan sa araw na yun ay pawang mapaparam at ang Gawa at ang kalangitan sa ang araw na yun lupa at ang gawang nasa lupa, ay pawang masusunog. Ang naglalaro lang po sa isip ko, kasi ang pag-aalam ko po, sa pagdating po ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon pa po ng 1,000 taon. Paano po mangyari na paano po magkakaroon ng 1,000 taon kung sa pagdating niya masusunog na po yung sanlibutan? Hindi naman pagdating niya agad masusunog eh. Pagdating niya, kukunin niya yung mga banal. Nasa 4:16 ng unang Tesalonica. Pakinggan mo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayun, sabi dun sa Biblia, pagbaba niya, yung mga nangamatay kay Kristo, mabubuhay na maguli. Yung namang nabubuhay na maligtas, magkakasama silang pupunta, sasalubungin ng Panginoon sa hangin. Hindi pa yun ang katapusan kasi meron pang 1,000 taon. Pagkatapos ng first resurrection, meron pa 1,000 taon. Pakinggan mo. Sa Apokalipsis 20, kapatid namin, sige. At ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ayun, after the first resurrection, hindi ka mabubuhay yung ibang patay hanggang sa maganap muna ang 1,000 taon. Bakit? Bakit kailangan magkaroon ng pagitan ng 1,000 taon ang una at saka yung ikalawang pagkabuhay? Ano ba mangyayari dun sa 1,000 taon? Apokalipsis 20, versikulo 4. Opo. At mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yon, yung nakakalakip sa unang pagkabuhay na maguli, mapalad kayon dahil sa kanila wala nang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila magiging mga saserdote na kasama ni Kristo at maghahari sila ng 1,000 taon. Therefore, pagkabuhay nilang maguli sa mga patay, yung mga magiging tapat sa Diyos, hahari ng 1,000 taon yon. After no 1,000 taon, saka lang babuhayin uli yung mga ibang patay. Kaya hindi pagkadating ni Kristo agad nang magugunaw ang mundo. Kung mapapansin mo yon, basahin nga natin ng 3 ikalawang Pedro ulit. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yun. Pagdating ng araw ng Panginoon, masusunog kayong langit at saka lupa. Araw na yan, sa araw ng Panginoon. Ikaw mo nga sa 8. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Yung palang isang araw, katulad na 1,000 taon yun Kaya, magaganap yung sinabi kay San Pedro na sa araw na yon, eksakto sa 1,000 taon, magaganap yun. Yung araw ng Panginoon has a span of 1,000 years. Unang-una, mabubuhay yung mga patay sa una, tapos lilipas yung 1,000 taon, mabubuhay yung mga ibang patay. Kung sa 1,000 taon na yon,
Isang araw lang sa Diyos yun eh. Kaya tama yung sabi ni Pedro, darating ang araw ng Panginoon. Yung araw na yun eh, bumubuo ng 1,000 taon. And all those events will happen in that 1,000-year period o tinatawag na millennium. Kaya walang kung ano contradiction.